Hindi kailanman pinangarap ni Althea Reyes ang marangyang buhay. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa gilid ng kalsada sa probinsya, yung tipong kapag umuulan, kailangan mong maglagay ng timba sa sahig dahil sa mga tumutulong tubig mula sa bubong. Ngunit kahit ganoon, puno naman ng pagmamahal ang kanyang mundo. Ang kanyang ina, kahit mahirap, ay laging may ngiti. Ang kanyang ama, kahit pagod, ay hindi nakakalimutang kamustahin siya araw-araw. Pero nagbago ang lahat. Isang aksidente. Isang gabing hindi nawala sa alaala ni Althea. At isang responsibilidad na hindi niya pinili. Pero kailangan niyang akuin. Ngayon sa edad na 23, siya na ang tumatayong haligi ng kanilang pamilya. Siya ang nagbabayad ng utang. Siya ang nagpapaaral sa kapatid. Siya ang sumasalo sa lahat ng bigat na iniwan ng tadhana. Kaya naman nang makakita siya ng job opening sa isang kilalang kumpanya sa Maynila, hindi na siya nagdalawang isip. Valderrama Holdings, isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na kumpanya sa bansa. At ang CEO nito, si Adrian Valderrama. Isang pangalan na halos sambahin ng mundo ng negosyo. Bata, gwapo, matalino, at higit sa lahat, kilala sa pagiging malamig at walang pusong boss. Sigurado ka ba dito, ate? Tanong ng kanyang nakababatang kapatid, habang inaayos niya ang simpleng blouse na isusuot niya sa interview. Ngumiti si Althea, kahit may halong kaba ang kanyang dibdib. Kailangan natin to. Sa lungsod ng mga pangarap, ibang-iba ang Maynila sa probinsya. Maingay, magulo, nakakahilo. Pero higit sa lahat, nakakatakot. Habang nakatayo si Althea sa harap ng napakataas na gusali ng Valderrama Holdings, hindi niya maiwasang mapalunok. Parang hindi ako bagay dito. Bulong niya sa sarili. Ngunit pinigilan niya ang sarili na umatras. Hindi siya pwedeng umatras. Hindi ngayon. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Ang unang pagkikita, sa loob ng elevator, halos hindi siya makagalaw sa kaba. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang resume. Pinipilit kabisaduhin ang bawat detalye. Hanggang sa ting, pumukas ang elevator. At kasabay nito may pumasok. Isang lalaking agad nagbago ng ihip ng hangin sa loob. Matangkad, nakaayos ang buhok, suot ang mamahaling suit na halatang hindi basta-basta, at ang kanyang presensya, nakakapanlambot ng tuhod. Hindi sinasadyang napatingin si Althea, at sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Malamig, matalim, nakakabasa. Napayuko agad si Althea, hindi maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya nagsalita, hindi rin ang lalaki. Tahimik silang magkasama hanggang sa marating ang pinakamataas na palapag. Ngunit bago siya lumabas, narinig niya ang malamig na boses nito. First time mo dito? Napalingon si Althea nagulat. Oo po. Sandaling natahimik ang lalaki bago siya muling nagsalita. Don't be late. At saka ito lumabas. Parang isang bagyong dumaan at iniwan siyang tulala. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Ang katotohanan. Pagdating niya sa interview room, sinalubong siya ng HR manager na may ngiti. Good morning, Miss Reyes. Ready ka na ba? Tumango siya. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang lalaking nakasabay niya sa elevator. Bago tayo magsimula, dagdag ng HR manager, baka nakita mo na ang CEO natin kanina? Napakunot ang noo ni Althea. Haha? Ngumiti ito. Si Mr. Adrian Valderrama. Kararating lang niya kanina. Parang biglang huminto ang mundo ni Althea. Siya? Yun? Yung lalaking. Napalunok siya. Bigla niyang naalala ang sinabi nito. Don't be late. Ang simula ng lahat. Hindi niya inaasahan na makakapasa siya. Pero makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng tawag. Tinatanggap ka namin bilang executive assistant ng CEO. Halos mabitawan ni Althea ang telepono. Executive assistant? Ang CEO? Ang lalaking iyon? Sure ka ba? Tanong ng kaibigan niya nang ibalita niya ito. Hindi ko rin alam, sagot niya kinakabahan. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito magiging madali. At tama siya, ang mundo ni Adrian Valderrama. Sa unang araw niya sa trabaho, agad niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Lahat mabilis, lahat perpekto dapat, at higit sa lahat, walang lugar para sa pagkakamali. Miss Reyes, napalingon siya sa malamig na boses na iyon. Nakatayo sa likod niya si Adrian. Mas malapit, mas totoo, at mas nakakatakot. Yes, sir! Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi bastos, pero parang sinusuri ang bawat detalye niya. Late ka ng 2 minuto. Parang biglang nanlamig ang kanyang katawan. Sorry po, sir. Don't apologize, fix it. Malamig, diretso, pero hindi siya sinigawan. Hindi siya pinahiya. At sa kabila ng lahat, may kakaibang respeto sa paraan ng pakikitungo nito. Ang unang bitak. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nasanay si Althea.
Sa bilis ng trabaho, sa pressure, anong sa presensya ni Adrian. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Sa likod ng malamig nitong mata, may lungkot, may sugat, at may kwentong hindi nito sinasabi. Hanggang isang gabi, napansin niya itong mag-isa sa opisina, tahimik. Nakatingin sa bintana. Sir? Mahina niyang tawag. Napalingon ito, at sa unang pagkakataon, hindi malamig ang tingin nito, kundi pagod. Bakit nandito ka pa? Tanong nito. May tinatapos lang po. Tumango ito. Tahimik ulit. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Althea. Nagulat siya. First time nitong tawagin siya sa pangalan. Yes, sir? Don't get too close. Napakunot ang noo niya. Sir? Muling tumingin ito sa bintana. People who get close eventually leave. Parang may kumurot sa puso ni Althea. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi takot. Hindi kaba. Kundi pag-unawa. At doon nagsimula ang lahat. Sa pagitan ng isang CEO na natutong magtago ng damdamin at isang simpleng babae na handang umunawa. Isang kwento ang unti-unting nabuo. Hindi perpekto, hindi madali, at lalong hindi ligtas sa sakit. Dahil minsan, ang pag-ibig na pinakamasarap maramdaman ay siya ring pinakamasakit bitawan. Hindi alam ni Althea kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Siguro, noong araw na tinawag siya ni Adrian sa kanyang pangalan, o noong mga sandaling napapansin niyang hindi na ito kasing lamig tulad ng dati. Lalo na kapag sila na lang ang natitira sa opisina. Hindi niya napansin, unti-unti na pala siyang nahuhulog, mas malapit pero mas delikado. Miss Reyes, samahan mo ako sa meeting. Napalingon si Althea. Nakatayo si Adrian sa pintuan, seryoso ang mukha gaya ng dati. Yes, sir. Araw-araw na siyang sumasama sa mga meetings nito. Siya ang nag-aayos ng schedule, ng files, ng lahat ng kailangan nito. Pero may isang bagay siyang napapansin. Hindi siya pinapalayo ni Adrian. Sa halip, mas lalo siyang inilalapit. Stay beside me. Mahina nitong utos habang papasok sila sa conference room. Tumango siya. Kahit ramdam niya ang biglang pag-init ng kanyang pisngi. Sa buong meeting, nararamdaman niya ang presensya nito sa tabi niya, ang amoy ng mamahaling pabango, ang init ng katawan nito na halos dikit sa kanya. At bawat sandaling iyon, hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi siya makahinga. Ang unang selos. Pagkatapos ng meeting, may isang babaeng lumapit kay Adrian. Maganda, elegant, halatang galing sa mayamang pamilya. Adrian, it's been a while. Napahinto si Althea. Napansin niyang bahagyang nagbago ang aura ni Adrian. Hindi na ito kasing lamig. Clara? Isang simpleng pangalan. Pero sapat para kumirot ang puso ni Althea. Still as cold as ever? Nakangiting sabi ng babae habang hinahawakan ang braso ni Adrian. Hindi ito umilag. Hindi rin nito tinanggal ang kamay ng babae. At iyon ang mas masakit. Dinner later? Tanong nito. Sandaling natahimik si Adrian. At sa di malamang dahilan, napatingin ito kay Althea. Diretso. Parang may hinahanap sa kanyang mga mata. Mabilis na umiwas si Althea. Bahala ka, malamig nitong sagot. Ngumiti ang babae. Then I'll take that as a yes. At tuluyan itong umalis. Ang sakit na walang karapatan. Miss Reyes. Napabalik sa realidad si Althea. Yes, sir. Prepare the documents for tomorrow. Opo. Simple. Normal. Parang walang nangyari. Pero sa loob niya, parang may unti-unting nadudurog. Bakit siya nasasaktan? Hindi naman sila. Wala naman siyang karapatan. At higit sa lahat, alam niyang hindi siya bagay sa mundo ni Adrian. Isang gabing hindi inaakala. Gabi na nang matapos si Althea sa trabaho. Paglabas niya ng building, nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na sasakyan. At ang taong nakasandal dito, si Adrian. Sir? Tumingin ito sa kanya. Sumakay ka. Napatigil siya. Sir? Late na, hindi ligtas. Diretso, walang emosyon. Pero may kakaibang pag-aalaga sa tono nito. Hindi na siya nakatanggi. Tahimik silang nagmaneho. Pero hindi ka tahimikang komportable. Kundi ka tahimikang puno ng tanong. Hindi ka dapat nag-overthink. Napalingon si Althea. Haha? Hindi ito tumingin sa kanya. Pero parang alam nito ang iniisip niya. About earlier. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ko po iniisip. Liar. Mahina. Pero siguradong sigurado. Napatahimik siya. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi sa harap ng taong parang kayang basahin ang bawat galaw niya. Ang linya na unti-unting nawawala. Huminto ang sasakyan. Hindi pa siya bumababa nang biglang magsalita si Adrian. Althea. Muli. Ang pangalan niya. Mas malambing. Mas delikado. Yes, sir. Doon lang ito tumingin sa kanya. At sa pagkakataong iyon,
Hindi na niya nakita ang malamig na CEO, kundi isang lalaking parang may gustong pigilan. Stay away from things that will hurt you. Mahina, pero parang direktang tumama sa puso niya. Sir? Pero bago pa siya makapagsalita, bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay. Marahan, pero mahigpit. Parang ayaw pakawalan. Nanlaki ang mata ni Althea. Sir, don't misunderstand. Agad nitong binitawan ang kamay niya, parang may naalalang mali. Go home. At muling naging malamig ang lahat. Ang simula ng pagkawasak, pagdating ni Althea sa bahay, hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari. Ang tingin ni Adrian, ang paghawak nito sa kamay niya, at ang presensya ni Clara. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang katotohanang wala siyang karapatan o ang pakiramdam na baka may ibig sabihin ang lahat. Samantala, sa kabilang banda mag-isa si Adrian sa kanyang kondo. Tahimik, madilim. Pero magulo ang isip. Hindi niya dapat ginawa iyon. Hindi niya dapat hinawakan si Althea. Hindi niya dapat, damn it. Napapikit siya. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakagulo sa kanyang mundo. And di yun ang bagay na pinakaayaw niya. Dahil alam niyang kapag nasanay siya sa presensya nito, mas mahihirapan siyang pakawalan. At ang pinakamapait na katotohanan, sa kwento nila Althea at Adrian, walang malinaw na simula, walang kasiguraduhan, at lalong walang pangakong magiging masaya. Dahil minsan, ang taong gusto mong lapitan, siya ring taong kailangan mong layuan. Hindi na normal ang lahat. Yun ang unang napansin ni Althea. Kung dati ay kaya niyang ituring si Adrian bilang simpleng boss, ngayon, bawat kilos nito ay may epekto na sa kanya. Isang tingin lang, isang tawag sa pangalan niya, isang simpleng good job. At sapat na yun para magulo ang buong araw niya. Nakakatakot. Dahil alam niyang mali, Althea. Napatingin siya agad. Hindi na Miss Reyes. Hindi na formal. At mas lalo iyong delikado. Sir, cancel my 3 p.m. meeting. Po, pero importante daw po. I said cancel it. Tahimik siyang tumango. Pero napansin niya, pagod si Adrian. Hindi lang pagod sa trabaho, kundi parang pagod sa lahat. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para itanong iyon. Pero huli na. Nasabi na niya. Napatingin si Adrian sa kanya. Diretso. Matagal. At sa pagkakataong iyon, hindi siya umiwas. Since when did you start asking personal questions? Mahina pero may bigat. Napatigil si Althea. Sorry po. Don't apologize. Sandaling katahimikan. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Mas mahina. Mas totoo. Just don't get used to caring. Parang may tumusok sa puso ni Althea. Ang hindi may paliwanag na paglapit. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo silang nagiging malapit. Hindi sa paraang lantad, kundi sa maliliit na bagay. Si Adrian na hindi na sumisigaw kahit may mali. Si Adrian na hinahayaan siyang sumabay kumain, kahit tahimik lang. Si Adrian na laging napapatingin sa kanya kapag hindi niya alam. At si Althea, na unti-unti nang nasasanay sa presensya nito. At iyon ang problema. Dahil hindi niya dapat gustuhin ang ganitong pakiramdam. Ang gabing nagbago ang lahat. May event tayo tonight. Napatingin si Althea. Haha? Company gala. You're coming with me. Nanlaki ang mata niya. Sir, hindi po ako... You're my assistant. You go where I go. Diretso. Walang pagtatalo. At sa gabing iyon, pumasok si Althea sa mundong hindi para sa kanya. Sa mundo ni Adrian. Lahat elegante. Lahat perpekto. At siya, pakiramdam niya, hindi siya nababagay. Habang suot ang simpleng gown na hiniram lang niya, hindi niya maiwasang mapahawak sa sarili. Relax. Napalingon siya. Nasa likod niya si Adrian. Nakatitig. At sa unang pagkakataon, parang may paghanga sa mga mata nito. You look fine. Hindi ito sanay mag-compliment. Kaya kahit simple, parang sapat na iyon para mamula si Althea. Thank you po. Ang selos na hindi may kaila. Habang nasa loob ng event, hindi mapakali si Althea. Lalo na nang makita niya si Clara. Muli itong lumapit kay Adrian. Mas malapit. Mas komportable. At sino to? Tanong nito, nakatingin kay Althea. My assistant. Simple, diretso. Masakit. Ngumiti si Clara, pero may bahid ng panlalamang. You bring assistants now? That's new. Hindi sumagot si Adrian. Pero hindi rin ito pinagtanggol si Althea. At iyon ang mas masakit. Ang paglayo na hindi kaya. Excuse me. Hindi na kinaya ni Althea. Lumabas siya sa hall. Pilit pinipigilan ang luha. Bakit siya nasasaktan ng ganito? Hindi naman sila. Wala naman silang label. At higit sa lahat, hindi siya ang pinili. Running away? Napahinto siya.
Boses na pamilyar. Si Adrian. Sir. Hindi siya makatingin. Why did you leave? Mahina pero may halong inis. Hindi mo kaya ano. Napatingin siya at sa wakas, sumabog ang damdamin niya. Hindi ko kayang makita kayong ganon sa iba. Natahimik ang paligid pati si Adrian. Nanlaki ang mata ni Althea. Hindi niya inaasahan na masasabi niya iyon. Sir, I'm sorry. I didn't mean... Say it again. Mahina. Pero may utos. Ha? What you just said. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Pero sa puntong yon, wala na siyang maitago. Nasasaktan po ako. Bumaba ang tingin niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero nasasaktan po ako. Tahimik. Mabigat. Hanggang sa maramdaman niya. Ang kamay ni Adrian sa baba niya. Marahang itinataas ang kanyang mukha. Look at me. Napilitan siyang tumingin. At doon niya nakita ang emosyon na matagal nitong itinatago. Do you even know what you're saying? Mahina. Parang may pinipigilan. Hindi ko na po alam. Halos pabulong. At yun ang kinakatakot ko. Ang linyang tuluyan ng nabura. Sandaling katahimikan. Hanggang sa bigla siyang hinila ni Adrian palapit. Hindi marahas, pero hindi rin mahina. Sapat para maramdaman niya ang init nito. Althea? Ang pangalan niya sa labi nito. Parang kasalanan. Parang tukso. You shouldn't feel that way. Bakit po? Mahina. Sugatan. Dun napapikit si Adrian. Parang may laban sa loob niya. Because I can't give you what you want. Parang gumuho ang mundo ni Althea. Then why? Nanginginig ang boses niya. Why do you keep pulling me closer? Tahimik. Masakit. Hanggang sa marahan siyang binitawan ni Adrian. At umatras. Parang may pader na muling itinayo. Because I'm selfish. Diretso. Walang paligoy-ligoy. At ikaw ang magiging dahilan kung bakit ako magsisisi. Ang simula ng tunay na sakit. Sa gabing iyon, may mga damdaming nabunyag. May mga salitang hindi na mababawi. At may pusong nagsimulang masaktan ng totoo. Dahil minsan, hindi sapat na mahal mo ang isang tao. Kung ang taong iyon, hindi kayang piliin ka. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na tulad ng dati. Hindi na pareho. At higit sa lahat, hindi na simple. Ang katahimikang masakit? Good morning, sir. Mahina ang boses ni Althea habang inaabot ang kape kay Adrian. Isang tipid na sagot. Walang tingin. Walang kahit anong emosyon. Parang bumalik sa dati. Mas malamig pa. Mas malayo. At iyon ang mas masakit. Mas gugustuhin pa sana ni Althea na pagalitan siya nito. Kaysa tratuhin na parang wala lang ang pag-iwas na sinasadya. Cancel my afternoon meetings. Opo, sir. Send the files to my email. Opo. Don't stay late. Napatigil si Althea. Dati, siya ang pinapahuli. Siya ang sinasama. Ngayon, parang pinapalayo. Sir, may kailangan pa po ba? Wala. Diretso. Walang puwang para sa usapan. At doon niya naramdaman. Unti-unti na siyang itinutulak palayo. Ang pusong hindi marunong sumuko. Pero kahit ganon, hindi niya kayang tumigil. Hindi niya kayang magpanggap na wala siyang nararamdaman. Dahil sa bawat pag-iwas ni Adrian, mas lalo lang siyang nasasaktan. At mas lalo niyang gustong lumapit. Sir, napatingin si Adrian bahagya lang. May mali po ba sa ginawa ko? Diretso. Walang paligoy. Napatingin ito sa kanya. Matagal. Parang may gustong sabihin. Pero pinipigilan. Wala. Then bakit? Stop asking questions. Mahina. Pero matalim. Natahimik si Althea. Pero hindi siya umatras. Sa pagkakataong iyon, pinili niyang lumaban. Hindi po ako tanga, sir. Nagulat si Adrian. Alam kong may nangyari. Alam kong may nagbago. Lumapit siya ng kaunti. Kahit nanginginig ang tuhod niya, sabihin niyo lang po kung ano, para alam ko kung saan ako lulugar. Tahimik. Mabigat. Hanggang sa, hindi mo kailangan malaman. Isang sagot na parang kutsilyo. Ang katotohanang hindi matanggap. Bakit po? Mahina, pero puno ng sakit. Dahil hindi ka kasama sa mundo ko. Diretso. Walang preno. At doon, parang may nabasag sa loob ni Althea. Hindi kita pwedeng isama sa buhay ko. Dugtong pa nito. Mas mabuti nang hanggang dito lang. Hindi na niya napigilan. Tumulo ang luha niya. Sa harap mismo ng lalaking pilit niyang pinipili araw-araw. Ganun lang po ba kadali para sa inyo? Natahimik si Adrian. After everything? Ganun lang? Hindi ito sumagot. At yun ang pinakamasakit na sagot sa lahat. Ang desisyong masakit? Kinabukasan. Hindi pumasok si Althea. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang harapin si Adrian na parang walang nangyari. Hindi niya kayang magpanggap. Samantala,
Sa opisina, tahimik si Adrian. Mas tahimik kaysa dati. Sir, wala pa po si Miss Reyes. Tumango lang siya. Pero ang totoo, kanina pa niya tinitingnan ang orasan. Kanina pa niya hinihintay ang boses nito, ang presensya nito, at kanina pa niya nararamdaman ang pagkawala. Did she say anything? Wala po, sir. Tumango ulit siya. Pero sa loob niya, may hindi mapakali. Ang pag-amin sa sarili. Mag-isa sa kanyang opisina, napasandal si Adrian sa upuan. Pinikit ang mga mata. And sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili ang bagay na matagal niyang tinatakbuhan. Hinahanap niya si Althea. Namimiss niya ito. At higit sa lahat, nasasaktan siya sa pagkawala nito. Damn it! Mahina niyang bulong. Hindi niya dapat hinayaan na umabot sa ganito. Hindi niya dapat ito pinalapit. Dahil ngayon, siya rin ang nahihirapang palayuin ito. Ang muling pagkikita, gabi na nang magdesisyon si Adrian. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nagdalawang isip. And sa unang pagkakataon, siya ang lumapit. Nakatayo si Althea sa labas ng kanilang bahay nang marinig niya ang tunog ng sasakyan. Pamilyar. Mabigat ang pakiramdam niya. At nang makita niya kung sino, parang muling bumilis ang tibok ng puso niya. Si Adrian. Bumaba ito ng sasakyan. Tahimik. Diretso sa kanya. Sir? Mahina ang boses niya. Hindi niya alam kung matatakot siya o matutuwa. Bakit hindi ka pumasok? Diretso, pero hindi galit. Hindi ko po kaya. Halos pabulong. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang ako. Natahimik si Adrian. Then don't. Nagulat si Althea. Huh? Don't pretend. Lumapit ito. Mas malapit. Mas delikado. Pero huwag ka ring lumayo. Parang hindi niya narinig ng tama. Sir? Stay. Isang salita, pero puno ng kahulugan. Stay with me. Ang pagkakamaling hindi mapipigilan. Bakit po? Nanginginig niyang tanong. Hindi siya makapaniwala. Akala ko po ba, hindi ako parte ng mundo niyo? Tahimik si Adrian, pero hindi siya umatras. Sa halip, mas lumapit pa. Hanggang sa halos magkalapit na ang mukha nila. Hindi ka dapat maging parte ng mundo ko. Mahina, mapanganib, pero hindi ko rin kayang mawala ka. At doon, tuluyan nang nawala ang natitirang kontrol. Sa pagitan ng tama at mali. Sa pagitan ng distansya at paglapit. Dahil minsan, kahit alam mong masasaktan ka, pipiliin mo pa ring manatili. At doon nagsimulang masira ang lahat. Dahil ang relasyong walang linya, ang damdaming walang pangalan, at ang pagmamahal na walang kasiguraduhan, lahat yun may kapalit. At kadalasan, sakit. Hindi na kayang itanggi. Hindi na kayang itago. At lalong hindi na kayang takasan. Ang pagitan ni na Althea at Adrian, tuluyan nang nagbago. Mas malapit kaysa dapat. Good morning, Althea. Napatigil siya. Hindi na Miss Reyes. Hindi na malamig. At hindi na rin formal. Good morning, sir. Ngumiti ng bahagya si Adrian. Isang ngiti na bihira niyang makita. At sapat iyon para muling magulo ang puso niya. Simula noong gabing pumunta ito sa bahay nila. Hindi na ito tulad ng dati. Mas maalaga, mas mapagmatsyag, at mas mapangangkin. Did you eat? Tanong nito habang inaayos ang mga papeles sa mesa niya. Oh, Poe. Don't lie. Mahina pero siguradong tono. Napayuko si Althea. Hindi na siya nakapagsinungaling. Hindi pa po. Bumuntong hininga si Adrian. You expect me to let that pass? Bago pa siya makasagot, hinawakan siya nito sa pulso. Hindi masakit, pero matatag. Come with me. Ang mundo na unti-unting binubuksan. Sa isang mamahaling restaurant, tahimik na nakaupo si Althea. Pakiramdam niya, hindi siya bagay doon. Hindi siya komportable. At higit sa lahat, hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanila. Eat. Utos ni Adrian habang inilalapit sa kanya ang pagkain. Sir, hindi na po kailangan. I said eat. Diretso, pero hindi galit. Kundi may halong pag-aalala. Dahan-dahan siyang kumain. Habang si Adrian, hindi siya inaalis sa tingin. Bakit po? Hindi niya napigilang itanong. Bakit niyo po ako tinatrato ng ganito? Natahimik si Adrian. Parang iniisip kung sasagot ba siya. Hanggang sa, because I want to. Simpleng sagot, pero walang kasiguraduhan. Ang selos na hindi na maitago. Adrian! Napatingin sila pareho. Si Clara, muli. At sa pagkakataong ito, mas malapit, mas pamilyar. Akalain mong nandito ka, sabi nito habang lumalapit. Napansin agad nito si Althea. At kasama mo pa siya. Tahimik si Althea. Pero ramdam niya ang biglang pagigting ng hangin. Join us, sabi ni Clara. Hindi man lang hinihingi ang pahintulot. Umupo ito sa tabi ni Adrian. Napakalapit. Parang sanay. Busy ka these days, ah. Dagdag nito.
Marahang hinahawakan ng braso ni Adrian. At muli, hindi ito umiwas. Parang may kumurot sa puso ni Althea. Mas masakit kaysa dati. Dahil ngayon, alam na niya kung bakit. Ang pag-angkin na hindi inaasahan. Remove your hand. Nanlaki ang mata ni Althea. Pati si Clara, diretsong sinabi ni Adrian iyon. Malamig, matigas. What? Natatawang sabi ni Clara. I said remove your hand. Tahimik ang buong paligid. Dahan-dahang tinanggal ni Clara ang kamay nito, pero halata ang inis sa mukha. At kailan pa naging ganito ka? Tanong nito. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Althea. Mahigpit, parang pinaparamdam sa lahat na may lugar ito sa tabi niya. At sa sandaling iyon, hindi alam ni Althea kung matutuwa siya o matatakot. Ang katotohanang hindi pareho ang timbang. Pagkatapos ng nangyari, hindi na nakapagpigil si Althea. Sir, ano po iyon? Tahimik si Adrian habang nagmamaneho. Anong ibig niyong sabihin doon? Walang sagot. Bakit niyo po ako hinawakan sa harap niya? Napahinto ang sasakyan. Biglaan. Because I don't like people touching what's mine. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Sir, hindi po ako... I know. Agad nitong sagot. At iyon ang mas masakit. Hindi kita pagmamayari. Mahina, masakit. At hindi rin kita pwedeng ipangako. Tahimik, mabigat. Pero ayokong may lalapit sa'yo. Ang pusong nalilito. Hindi po fair. Halos pabulong. Napatingin si Adrian. Hindi niyo po ako kayang piliin. Pero ayaw niyo rin akong pakawalan. Diretso, sugatan. At sa unang pagkakataon, wala itong naisagot. Ang pangyayaring sisira sa lahat. Kinabukasan, isang balita ang gumulat sa buong kumpanya. Engaged na si Mr. Adrian Valderrama. Parang tumigil ang mundo ni Althea. Ha! Sa anak ng business partner nila, si Clara. Parang may bumagsak sa kanya. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. At higit sa lahat, hindi siya makapaniwala ang pinakamapait na katotohanan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa opisina ni Adrian. Bawat hakbang, parang mas lalong mabigat. At nang makarating siya, nandoon si Adrian. Tahimik, parang walang nangyari. Sir, mahina, halos hindi marinig. Napatingin ito sa kanya. At totoo po ba? Hindi na niya natapos. Pero alam na nito ang tinutukoy niya. Sandaling katahimikan. Hanggang sa, yes, isang salita. Pero sapat para wasakin siya. Ang pusong tuluyang nabiyak. Bakit? Halos pabulong. Hindi siya makatingin. Bakit niyo po ginawa yon? Tahimik si Adrian. Pero hindi siya lumapit. Hindi siya nagpaliwanag. Business. Isang sagot na walang emosyon. Parang hindi siya ang taong nagsabing stay. Parang hindi siya ang humawak sa kamay niya. Parang hindi siya ang nagparamdam na may halaga siya. Doon nagtapos ang lahat. O yun ang akala niya. Dahil sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-asa. Lahat ng pangarap. At lahat ng damdaming pinanghawakan niya. Dahil minsan, hindi sapat na mahal ka ng isang tao. Kung mas pinili niya ang mundong hindi ka kasama, lumipas ang ilang linggo. Si Althea ay tila nawala ng mundo. Sa loob ng kumpanya, magkaharap silang muli ni Adrian. Ngunit ibang tao na ang naroroon. Tahimik na opisina, mabigat na hangin. Good morning, Miss Reyes. Mahina ang boses ni Adrian. Good morning po, sir. Ngunit kahit magkasalubong ang mga mata nila, walang init. Walang dating connection. Parang dalawa lang silang estranghero sa isang pamilyar na mundo. Ang linyang hindi kayang balewalain. Everything okay? Tanong ni Adrian habang inaayos ang papeles. Opo, sir. Sagot ni Althea nanginginig. At doon napagtanto niya. Hindi sapat ang opo para buuin ang lumusaw nilang koneksyon. Althea, we can't do this. Mahinang bulong niya. Sir? Dahil masakit. Masakit para sa atin. At yun ang linyang tumusok sa puso ni Althea. Ang desisyon ni Adrian, kinabukasan, mas malinaw ang desisyon ni Adrian. Althea, I can't let you in my life anymore. Sir, bakit po? Because my world is not yours to live in, and I don't want to hurt you more. Sandali silang tumahimik, hanggang sa maramdaman ni Althea na may puwersang itinataboy siya palayo kahit alam niyang ayaw niyang lumayo. Ang simula ng pagluha, sa bahay nag-iisa si Althea. Pinisilang kanyang unan, niluluha ang sarili. Bakit ganito? Bakit ganito tayo? Hindi siya makapaniwala. Hindi niya maipaliwanag ang bigat na nararamdaman. Ang unang luhang walang sagot. Makaraan ng ilang araw, nakikita niya si Adrian sa opisina, ngunit hindi na sila nag-uusap. Parang wala nang nangyari sa kanila. At bawat tingin niya sa kanya, parang may sugat na hindi niya maabot. Ang pusong nagdurusa sa paglayo. Sa bawat linggo na lumilipas, mas lalo lamang lumalala ang sakit. Hindi niya matanggap ang desisyon ni Adrian.
Hindi niya kayang tiisin ang pag-alis ng isang taong naging dahilan ng kanyang sigla, ngunit ngayon, nagiging dahilan ng kanyang lungkot. Pagkakahiwalay sa halip na paglapit. Isang gabi naglakad si Althea sa tabing ilog, ang lamig ng hangin, parang sumasalamin sa lamig ng puso niya. Adrian, bakit ganito? Bulong niya sa hangin. Walang sagot. Wala ring presensya. At iyon ang masakit, ang pagkawala ng tao na minsang nagbigay ng init sa kanya. Ang katotohanang hindi mapipigilan. Si Adrian, nasa sariling mundo rin, naghihirap, nag-iisa, iniisip ang bawat pagkakamali. Alam niyang hindi siya dapat lumapit. Ngunit sa bawat paglayo, mas lalo lamang niyang nararamdaman ang pagkawala ni Althea, parang isang sugat na hindi matanggal. Ang pangakong masakit. Althea, we're over, sabi niya sa sarili ni Adrian paulit-ulit. Ngunit sa gabi, hindi niya maiwasang tumingin sa kanyang telepono sa posibilidad na baka may mensahe siya. At iyon ang pinakamapait na katotohanan, na kahit lumayo, hindi sila tuluyang makakalayo sa isa't isa. At doon nagsimula ang tunay na heartbreak. Minsan masakit mahalin, minsan masakit masaktan. At minsan, ang taong gusto mong makasama, siya rin ang dahilan kung bakit ka umiiyak. Hindi pa rin makakalimot si Adrian sa gabi na umalis si Althea sa tabi niya. Pagaman may desisyon siyang lumayo, bawat sandali na wala ito sa paligid niya, ay parang may kumukurot sa puso niya. Ang presensya ng ibang babae. Sa opisina may bagong assistant si Adrian mula sa ibang department. Si Mara, isang babaeng eleganteng may tiwala sa sarili. Hindi niya intensyon na magdulot ng selos. Ngunit sa tuwing nakikita ni Althea itong nakangiti at nakikipag-usap kay Adrian, parang may tumutok sa dibdib ni Althea. Sir, may kailangan ka po ba? Tanong ni Mara habang inaabot ang dokumento. Thanks, maiksi lang nasagot ni Adrian. Ngunit hindi mapigilan ni Althea ang titig niya sa dalawang tao at ramdam niya ang unti-unting pagkasuklam sa sarili. Ang pagkagulo sa puso ni Althea, bakit ako ang naiwan? Bulong niya sa sarili habang naglalakad sa hallway. Nakikita niya si Adrian na nakangiti sa Mara, at kahit alam niyang walang masama, parang masakit sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya makontento sa layo, ang pagsalubong na may init. Pagkatapos ng isang meeting, nagulat si Althea nang makita si Adrian na naghintay sa labas ng elevator. Althea? Tawag nito. Sir? Nanginginig ang boses. Tahimik siya, ngunit ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Do you really want to stay away? Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi po, pero... Then stop avoiding me. Mahina, ngunit matigas ang dating. Napilitan siyang sumunod, kahit alam niyang mas mahirap itong gawin kaysa lumayo. Ang unang pagkakaintindihan. Sa labas ng opisina, tahimik silang naglakad. Althea, I don't like seeing you hurt, sabi ni Adrian. Sir, hindi ko po kayang makita kayong ganon sa iba, sagot niya. Napatingin si Adrian sa kanya. Then stop leaving me alone. Mahina ngunit malinaw. Parang tumigil ang oras. Ang damdaming matagal nilang itinago, ang attachment, ang selos, at ang pagnanasa na mapalapit sa isa't isa. Dahan-dahang lumitaw. Ang selos na nagliliyab, makaraan ng ilang araw, mas lalo nang nagiging malinaw ang emosyon ni Adrian. Hindi niya kayang makita si Althea na nakangiti sa ibang lalaki, o kahit makipag-usap lang sa sinuman sa paraan na gusto niya. Ngunit hindi rin niya kayang basta lapitan siya, dahil natatakot siyang masaktan siya, o masaktan ang damdamin ni Althea. Sa bawat tingin niya sa kanya may halong galit at pagnanasa. Ang pagkakauntol sa laban ng damdamin? Sir? Bakit po parang galit po kayo sa akin minsan? Napahinto si Adrian. Hindi ako galit ang sagot niya. Then bakit po? Because you make me feel things I'm not supposed to feel. Mahina ngunit malinaw. Ang damdamin ko, ikaw at ayoko ring masaktan ka. At sa pagkakataong iyon, naiintindihan ni Althea na hindi lamang siya nahihirapan. Si Adrian din. Ang pag-ibig na hindi maipaliwanag. Sa isang gabi ng overtime, pareho silang nagtrabaho ng tahimik. Walang nakatingin, walang makialam. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ng katahimikan na puno ng damdamin. Si Adrian tahimik na nakatingin sa kanya. At si Althea, tahimik na nararamdaman ang init ng presensya niya. Althea, mahina, halos bulong. Tingnan mo ako, utos nito. Napilitan siyang tumingin. At doon niya naramdaman ang pag-ibig na matagal na nilang tinatago, kahit walang pangalan, kahit walang kasiguraduhan, ay naroroon ang pagsabog ng damdamin. Ngunit tulad ng dati, hindi sapat ang nararamdaman nila. May mga pader na kailangang lampasan. May mga hangganan na hindi dapat tawirin. Sir, nanginginig ang boses ni Althea. Althea, hinawakan siya ni Adrian sa kamay. Hindi ko pwedeng ipangako sa iyo ang lahat. Pero ayaw kitang pakawalan.
Parang pumutok ang puso ni Althea. Hindi niya alam kung matutuwa o masaktan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niya na kahit sa gitna ng sakit at selos, may isang bagay na matatag, ang pagkakakapit nila sa isa't isa. Hindi na niya maintindihan si Adrian. Hindi na niya alam kung bakit minsan malapit, minsan malamig. Si Althea, kahit alam niyang may nararamdaman siya para sa CEO, ay natatakot dahil alam niyang kapag nagkamali siya, maaaring tuluyan silang masaktan. Ang maling pagkakaintindihan? Althea, kailangan ko ito, maiksi lang nasabi ni Adrian habang nagbabalik sa opisina. Opo, sir. Sagot niya nanginginig, pero hindi niya alam. May ibang lalaki na nagtanong sa kanya sa loob ng opisina. Althea, are you okay? Napatingin siya kay Adrian. Okay lang po, sagot niya. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Okay lang? May halong selos ang boses ni Adrian. Sir, hindi po... At iyon, doon nagsimula ang hindi pagkakaintindihan. Ang selos na hindi na kayang itago. Makaraan ng ilang araw, ramdam na ni Althea ang kakaibang pagtingin ni Adrian. Hindi siya galit, hindi rin puro init. Parang halo ng pangangalaga, selos at pagkabahala. Sir, ano po ba ang iniisip niyo? Hindi ko kayang makita kang malapit sa iba, sagot ni Adrian. Parang sinuntok ang puso ni Althea. Sir, hindi po ako... Althea? Huminto siya sa pagsasalita. Mahina. Ngunit may bigat. At kahit hindi ko pwedeng ipangako sa'yo, ayaw kitang makita na nasasaktan ng iba. Ang pusong naguguluhan. Sa isang gabi ng overtime, nagkaroon ng malalim na pag-uusap si Adrian at Althea. Althea, bakit ka umiwas sa akin? Tanong ni Adrian tahimik. Sir, hindi ko po alam. Ayokong masaktan, sagot niya halos pabulong. Hindi mo alam, pero lahat ng ginagawa mo pinapalapit mo ako sa'yo, sagot ni Adrian. Parang pumintig ang puso ni Althea. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o masaya. Ang pagsabog ng emosyon. Sir, bakit po kayo ganito? Tulad ng dati may hangganan ako, sagot ni Adrian. At minsan, kahit gusto kitang lapitan, kailangan kitang ilayo. Parang tumigil ang mundo ni Althea. Hindi ko po kayang mawala kayo, bulong niya. Tahimik, mabigat. At hindi ko rin kayang mawala ka sa mundo ko, sagot ni Adrian. At doon, sa gitna ng katahimikan, nagkapit ang kanilang mga puso. Ang unang matinding heartbreak twist. Kinabukasan may dumating na balita sa opisina, si Clara. Bumalik sa bansa at handang makipagnegosasyon sa kumpanya ng pamilya ni Adrian. Sir, si Clara po ay nandito na, sabi ng secretary. Tumigil si Adrian at sa unang pagkakataon, napatingin siya sa Althea. Hindi na kami pwede, mahina niyang bulong. Sir, bakit? Dahil ang mundo niya ay kabilang sa kanya, sagot ni Adrian. Puno ng sakit at paghihirap, parang bumagsak ang puso ni Althea. Ang paglayo na muling dumating? Althea, hindi makapaniwala. Sir, ibig niyo po bang sabihin? Alis na po kayo sa akin? Tahimik si Adrian. At sa sandaling iyon, alam ni Althea. Isang bagong paderang itinayo sa pagitan nila. Hindi niya alam kung kaya niyang labanan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi siya handa na tuluyang mawala si Adrian sa buhay niya. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumalik si Clara, at ramdam ni Althea ang presensya nito sa paligid ni Adrian. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. Ang damdamin niya para sa CEO ay mas malakas kaysa dati. Ang pagkikita sa labas ng opisina, isang gabi, kailangan nilang mag-meeting sa labas ng opisina para sa isang project. Althea, thank you for coming. Maiksi lang nasabi ni Adrian. Opo sir, sagot niya nanginginig. Ngunit hindi nila alam, ang bawat titig, bawat maliliit na galaw ay puno ng hindi mapigilang tensyon. Ang paglapit na may pagdadalawang isip, Sir, pwede po ba nating pag-usapan ang nangyari? Natahimik si Adrian. Hindi ko po kayo kayang hawakan ng ganon pero... Althea, sagot niya mahina. Alam kong masakit ito sa'yo. Sa akin din. Napangiti si Althea, ngunit may luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Sir, bakit po tayo ganito? Dahil mahal kita. Pero hindi ko kayang bigyan ka ng lahat ng gusto mo. Mahina ngunit tapat na sagot ni Adrian. Habang naglalakad sa terrace, pinili ni Adrian na huminto. Hinawakan ang kamay ni Althea. Marahan, hindi marahas. Althea, hindi mo kailangan intindihin lahat. Basta narito ako, sabi niya. Napangiti siya sa kabila ng sakit. Sir, pero paano kung may ibang lalapit sa'yo? Then I'll remind them na ikaw ang akin, sagot ni Adrian. Diretso at may halong pag-angkin. Ngunit sa susunod na linggo, may dumating na client. Isang lalaki na nakatuon kay Adrian, tila interesado sa kanya. Hindi maalis ni Althea ang bigat sa dibdib niya. Sir, bakit po parang natatakot ako? I know, sagot ni Adrian.
Mahina ngunit malinaw. Pero hindi mo kailangang matakot. Basta nandito ako, sabi niya. Hinahawakan ng kamay ni Althea ng mas mahigpit. Sa isang gabi ng quiet dinner para sa company project, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Althea, naiintindihan ko ngayon, bulong ni Adrian. Sir, po, na kahit masakit, kahit may mga pader, ayokong mawala ka. At kahit mahirap, gusto kong subukan natin, diretso ngunit tapat. Doon, para sa unang pagkakataon, napangiti si Althea ng buo parang may bagong pag-asa na nagsisimula sa gitna ng sakit. Sa gabing iyon, habang naglalakad sila pabalik sa opisina, hindi na nag-iwas si Adrian sa presensya ni Althea. Hinawakan niya ang braso nito at hindi na tinanggal. Althea, stay close to me. Mahina, halos belong. Napangiti siya, ramdam ang tibok ng puso niya. Matindi, mabilis at puno ng init. Sir, hindi ko po kayang mawala kayo, bulong niya habang napapikit sa init ng kamay nito. Matapos ang lahat ng pagkakalito, selos at heartbreak, naramdaman ni na Althea at Adrian na sapat na ang panahon ng paglayo. Pareho nilang natutunan. Walang saysay ang layo kung pareho silang nagmamahalan. Isang umaga sa opisina, nagulat si Althea nang makita si Adrian na nakatayo sa pintuan, nakatingin sa kanya. Good morning, Althea. Ngiti niya iyon, ngunit may kakaibang init, parang pag-aari niya, ngunit hindi marahas. Good morning, sir. Sagot niya, nangingiti rin. Tahimik na sandali. Ngunit ramdam nila, ang bawat titig, bawat halakhak ay puno ng damdamin. Althea? Mahina ngunit matatag na sabi ni Adrian. Sagot niya, hindi makapaniwala. Hindi ko na kayang itago. Mahal na mahal kita. At handa akong ipaglaban ka, kahit ano pa ang hadlang. Napatigil si Althea. Parang tumigil ang oras. Sir, nanginginig ang boses niya, mahal din po kita. Doon, parang bumuhos ang lahat ng damdamin na itinago nila sa nakaraang mga linggo. Hindi nagdalawang isip si Adrian. Hinawakan niya ang mukha ni Althea at dahan-dahang hinalikan ang noo nito. Hindi mo na kailangang matakot. Ako na ang bahala, bulong niya. Napangiti si Althea at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang pagiging ligtas sa piling niya. Hindi na kailangan pang palayo. Hindi na kailangan pang magpanggap. Ilang araw matapos ang kanilang muling paglapit, nagkaroon sila ng tahimik na pag-uusap. Althea, pasado na tayo sa lahat ng misunderstanding? Tanong ni Adrian. Opo, sir. At pasensya po sa lahat ng takot at luhang naidulot ko. Sagot niya. Ngiti ni Adrian. Wala ng past. Simula ngayon tayo na lang. Ako at ikaw. Ang pagbuo ng bagong mundo. Sa gabi ng kanilang project launch, magkahawak kamay silang naglakad sa terrace. Althea, handa ka na ba sa bago nating simula? Tanong ni Adrian. Handa na po. Basta kasama ko po kayo, sagot niya, habang nakatingin sa mga mata niya. Mata na dati malamig, ngayon ay puno ng init at pagmamahal. At sa gabing iyon, hindi na sila naghiwalay. Ang dating pusong sugatan, ngayon ay puno ng pag-asa. Ang dating mga luhang walang makapaliwanag, ngayon ay napalitan ng mga ngiti at halakhak. Ang dating relasyon na puno ng selos, paglayo at sakit, ngayon ay nagbunga ng matatag at tapat na pagmamahal. Althea? Yes, sir? Welcome home. At sa wakas, ang puso nila ay natagpuan ng tunay na tahanan sa isa't isa.